Good evening to everyone. Let us ask God's presence before we start our singing praises to Him. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we thank you, dear God, that you have gathered us here at the middle of this week in this platform so that we could praise and honor and worship your name. We thank you, Lord, that amidst all the trials, amidst all the problems, the struggles, the challenges that we have been facing, we are assured that you are our strength, you are our rock of salvation. You will never leave us nor forsake us. Thank you, dear Father, for loving us, and help us today as we sing glory, sing praises to your name. All these things we ask in Christ's name we pray. Amen. For our first song, we shall be singing My Faith Looks Up to Thee. My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal inspire, as thou hast died for me. Oh, may my love to thee, pure, warm, and changeless be, a living fire. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee aside. To open our worship this Sabbath, this midweek rather, we shall be singing
The Lord is my light. The Lord is my light, then why should I fear? By day and by night His presence is near. He is my salvation from sorrow and sin. His blessed persuasion the Spirit brings in. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my light, though clouds may arise. Faith stronger than sight looks up to the skies, where Jesus forever in glory doth reign. Then how can I ever in darkness remain? The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my light, the Lord is my strength. I know in His might I'll conquer at length. He is blessed in mercy, He covers with power, and walking by faith He upholds me sure. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my light, my all and in all. There is in His sight no darkness at all. He is my Redeemer, my Savior and King. With saints and with angels His praises I sing. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my light, my joy and my song. By day and by night He leads me along. Tayo po yumuko sa isang panalangin. Makapangyarihan namin Diyos na ang tahanan ni nasa mga langit, narito ang iyong mga lingkod na sama-samang magbibigay ng papuri at luwalhati sa iyong dakilang pangalan. Dahil sumapit na naman ang kalagitnaan ng sanlinggo ng aming siniselebrate ang isang pulong panalangin para sa kahilingan ng bawat isa. Amin pong itinataas, Panginoon, ang aming papuri at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan sa mga oras na ito. Pinapasalamatan din po namin, Panginoon, ang mga pagpapalang aming tinanggap. Mga karanasan namin sa buhay, meron kaming mga hinaing na inyong dininig, may mga karamdaman na inyong pinagaling, at sa mga pangangailangan ay hindi nyo kami pinagkulang. Patuloy na bumubuhos ang iyong mayamang biyaya at pagpapala sa araw-araw, ito ay aming natatanggap. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na taglay namin sa araw-araw. Alam namin na ito, Panginoon, ay patuloy niyong ipinagkakaloob dahil sa iyong mayamang biyaya sa bawat isa sa amin. Amin din po, Panginoon, hinihiling. Akin din pong dinadalangin, Panginoon, ang mga kahilingan
ang aming mga kapatiran sa kanilang mga dalangin sa araw-araw. Sa tuwid-tuwina ay meron silang mga iniludulog na mga dalangin sa iyong banal na paanan. Alam ko, Panginoon, na ito ay inyong patuloy na dinirinig at pinagkakalob ito sa amin sangayon sa iyong kalooban. Ama, sa gabi din pong ito, amin din pong dinadalangin sa iyo ang aming tagapagsalita, si Elder Orbit. Nawa po ang katalinuhan na nagmumula sa iyo ang kanyang maging karanasan sa gabing ito upang sa bawat salita na magmumula sa kanyang mga labi, ito ay kalooban ng banal na Espiritu at ang bawat nakikinig sa aming Panginoon. Bigyan kami ng kaalaman at karunungan na ang salitang ito ay maging pagkain namin sa aming pamumuhay, Kristiyano, at maging kalakasan at maging pananggalang namin sa anumang pagsubok na dumating sa aming buhay. Narito din po, Panginoon, aming dinadalangin ang aming buhay sa araw-araw. Wala kami, Panginoong, alam kung ano ang mangyayari sa amin sa kinabukasan. Ngunit ang aming Panginoong pag-asa ay ang pagtitiwala sa iyo na hindi niyo kami pababayaan. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng bagay na siya naming natatanggap na nagmumula sa iyo. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming iglesia na pagbukod ninyo kami sa isang tali ng pag-ibig at pagmamahalan, magkaisa kami sa isang layunin lalo tigit sa gawain na nakaatang sa aming balikat sa Barangay 160. Buksan ang mga puso't isipan ng mga kapatiran na kami ay sama-samang gagawa at hahayo sapagkat ito, Panginoon, ang panahon upang kami ay gumawa sa iyong gawain. Nawa, Panginoon, ang gabing ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin at ang iyong banal na patnubay at ang banal na Espiritu ang siya naming hiling na siyang gagabay sa amin. Ngayon din po, hinihiling din po namin ang aming mga kapatawaran sa aming mga pagkakasala kung saan niyo kami, Panginoon, nasumpungan sa aming mga kahinaan. Maaari po ba, Panginoon, kami inyong linisin, patawarin, at kami ay lumakad ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Ang lahat pong ito ay aming isinasangot, itinadalangin, at ipinagpapasalamat ang lahat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Happy midweek po, mga kapatid. Parang kailan lang, no, nung Sabado ay nandun tayo sa church. We join the wedding ceremony of our brothers and sisters. Ngayon, midweek na naman. Sabi nga natin, Merkulis na naman. Napakabilis po talaga ng panahon. Subalit, midweek is the time for us to worship together and to connect with our God, who is our Creator and the Maker. So, midweek is for us to praise Him and to have fellowship with one another, kahit dito sa online po. So I would like to welcome everyone, those who are with us in this room, dito sa Zoom. Welcome po, and we're glad that we're here. We see each other. Sama-sama tayo dito. And also those who are viewing in our live streaming in our Facebook, welcome din po sa inyo. Tonight, our worship is headed by the Diamond Care Group, and we are so glad that the Okdamya couples, Mr. and Mrs. Okdamya, led us in our inspiration and also in our opening song. And then we are led by Sister Lynn sa ating opening prayer, and the welcome remark is given by our pinangunahan po na inyong lingkod. And then our musical offering is our newly married si Sister Cora. Hindi pa po siya nagpalit ng kanyang family name, so pagalan pa rin po. Then our message will be given to us by Brother Orbit Okdamya, and then followed by our season of prayer to be led by our speaker,
Then, closing prayer. So, wala na tayong closing song. Closing prayer by our speaker. Good evening po, and happy midweek to everyone. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Happy midweek po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po muli ay magpapatuloy sa ating family. I will go with my family, understanding diverse families. Hindi ko lang po maalala kung pang ilang series na tayo ngayon, pero magaganda po ang ating mga topic na ating napag-aaralan. Ngayong gabi po ang ating topic ay tungkol sa clergy and confidentiality, best practices for ministry. Ito po ay sinulat ni Dr. Marlon Robinson. Si Dr. Marlon Robinson ay isang therapist at saka isang chaplain na nagsiserve sa Advent Health University.
At siya rin po ang Director of Pastoral Care of Advent Health Manchester sa Kentucky, USA. Ngayon, ang topic po natin is about clergy and confidentiality. Nung aking pong tinitignan ng kahulugan ng clergy, unang-una pong pumasok sa isip ko ay yung mga nangangasiwa sa mga Catholic churches, ano. Pero nung aking pong binasa sa Webster ang meaning ng clergy, ang sabi po dito, ito po ay body of all people, ano, ordained for religious duties. So pag sinabi pong body of all people, lahat po ng ating mga kapatid na may mga posisyon sa ating iglesia na inordinahan ng ating church ay kasama po dito sa mga clergy. Ngayon, bakit po kaya isinama itong topic na ito about family, ano, sa ating family ministry? Sapagkat napakahalaga po pala na ang mga bagay na napag-uusapan, ano, between the clergy o yung ating mga kapatid na may mga posisyon o mga leaders ng ating church, at kung yung mga miyembro o yung mga sheep o yung ating mga flock sa ating church, yung po mga bagay na napag-uusapan na ito po ay merong kumbaga masasabi natin na masela na mga bagay, ay kailangan pong manatili na confidential. Ayan. So, ngayong gabi, ito po ang ating tatalakayin. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay yumuko muli sa panalangin. Amang banal, sa gabing ito, hinihiling po namin na samahan kami ng inyong banal na Espiritu upang ipaunawa sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng relasyon ng clergy at ng aming mga nasasakupan sa iglesia. Patuloy po na ipagkaloob sa amin ng kaalaman at maintindihan namin, Panginoon, ang mga bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Sino po ba sa atin kaya ang masaya o natutuwa kapag ka po yung ating mga naikwento sa isang magsasalita sa ating church o sa ating pastor, yung ating naikwento ay gagamitin niya para maging topic sa isang sermon? Hindi po ba tayo ay hindi comfortable pagka maririnig yung ating naikwento at ito ay gagamitin sa pulpito para marinig, ano? Although hindi tayo na-identify, pero nararamdaman natin na hindi tayo natutuwa sa mga ganon, ano? Kaya ito pong topic na ito ay medyo sensitive nga po nung aking pinag-aaralan, sapagkat ito ay naibigay lang naman sa akin nung nakaraang linggo, dahil nga itong topic na ito ay nakikita ko nga na parang dapat ito ang nagdi-discuss nito ay isang professional, ano, na nakakaalam tungkol sa ganito, isang psychologist, maring si Jake ay may discuss niya ito, ano, sapagkat napakahalaga pala, ano, na merong impact, ano, doon po sa ating mga pinaglilingkuran ang mga bagay na naikukwento sa atin, ano. So ngayong gabi, ating pong alamin kung ano po ang mga benefits, ano po ang mga bagay na dapat natin malaman, ano, doon po sa mga naikukwento sa atin ng ating mga kapatid sa iglesia, ano. Kumbaga ito nga po ay parang pag nung aking binabasa nga ay naisip ko kaagad dito yata naimbento yung salitang marites, ano, na marami tayong minsan na ikukwento na minsan ang ating napag-uusapan pa naman ay yung mga buhay na o yung mga kwento na ating narinig sa ating mga kapatid na minsan ito ay confidential at ito ay naisasali natin sa ating mga kapatid, ano? So, ano po ba ang ibig sabihin naman ng confidentiality? Ano po, sabi nga po dito, confidentiality has to do with information a person has divulged in a relationship of trust
where the person expects such information will not be shared with others without authorization and handled in ways in opposition to the understanding at the time of disclosure. Confidentiality can also be defined as involving clergy members' ethical duty not to divulge information about a care recipient without permission. So, ibig pong sabihin nito, yun pong mga bagay na napag-usapan, ano, mga information na nalaman ng isang clergy, ano, kailangan po ito ay manatili lamang between doon sa nag-confide at saka sa confidant. Ano? Sila lamang pong dalawa ang dapat na makakaalam dahil dito po nadidevelop yung pagtitiwala ng isang confidant. Ano? Yung isang confider sa isang confidant. Mahirap po kasi na pag ito ay nasira, nakakalungkot po dahil ang nagkwento ay maaring mawalan na siya ng gana, ano, na hindi lamang doon sa kanyang pinagsabihang officer ng ating church, pero maaring ito rin ay mawalan siya ng tiwala sa mismong church na kanyang pinagkakatiwalaan. So, siguro po, hindi ko lang po maalala kung mayroon nang nangyari sa ating church na ganito, na ang isang kapatid natin ay nag-share ng information at ito ay nalaman ng buong kapatiran, ano? Kaya parang ito ang magiging sanhi o dahilan ng paglayo ng kapatid na yon, ano, na nagkwento. Kaya dapat po ang ating mga kapatid, lalo na ang ating mga leaders ng ating church ay maging maingat, ano, sapagkat i-treat natin ang mga information na ating naririnig, ano, na confident, ano, between sa kanya at sa atin, ano. So sabi nga rin po dito, clergy members have a confidential situation at hand when they are dealing with information that is personal, restricted, intimate, secret, private, or classified. So marami po palang klase ng information, ano? Hindi lang pala masasabi nating sikreto ito, ano? Pwede pala ito maging masyadong personal, ano? Pwede itong sabihin din natin restricted, o ito ay maaring intimate, private, or classified na mga information, ano? So kailangan po na manatili tayo na yung pagdi-discuss nito, ano, ay hindi po dapat lumabas sa publiko o mai-present ito sa ibang mga tao. Kaya dito po na-alarma, ano, ito ay isang alarm para sa atin na maging confidential ang mga information, lalo na po kung walang pahintulot, ano, yun pong nagkwento sa atin sa mga bagay na ito, no? So sabi nga dito, confidential information and confidentiality also extend to certain intimate relationships, discussion, communication, events, and personal behaviors that are not only to be withheld from public access but also desired to be kept secret between the confider and the confident. Ito po ay madalas nangyayari. Siguro nangyayari din na kapag meron tayong naikwento sa atin ng isang kapatid na ayaw niyang malaman, minsan po kung sino yung pinakamalapit sa atin, ano, hindi nga natin ito kinukwento in public, pero maaring naikukwento natin ito sa ating asawa, sa ating kasama, sa tahanan, ano, at nalalaman ito ng iba, ano. Kaya ito rin po pala ay dapat natin iwasan na yung po mga bagay na sa atin lang ikinuwento ay wala pong karapatan, ano, unless napayagan nung nagkwento na sabihin ito sa ating pinakamalapit na gusto nating sabihan, no? So kailangan po maging sikreto itong mga bagay nito. Pero tandaan po natin, meron din po mga limits ang mga bagay na kino-confide sa atin, ano? Kapag ang mga bagay na ito ay magiging detrimental o magiging harmful, ano,
pagka hindi natin ito sinabi sa iba, ano, dahil kung yung nagbigay sa atin ng information ay hindi naman natin matutulungan dahil sa posisyon natin at ibang tao ang maaaring makapag-assist sa kanya, ito ay isang paraan na pwede natin mag-seek din tayo ng professional help. Lalo na kapag involved dito ay yung mga bagay na masiselan tungkol sa mga child abuse o sexual child abuse. Ito ay dapat nire-report din po natin. Ano, hindi po magiging maganda na meron tayong nalaman na isang hindi maganda na naikwento sa atin at tayo ay mananahimik lang. Meron pong time na kailangan natin itong i-divulge din at maghingi rin tayo ng assistance sa ibang mga otoridad o nakakaalam kung ano ang magagawa para dito. Kaya hindi, sabi nga dito, there are many reports of pastors, lalo na po ito sa mga umakyat sa pulpito, who breach the trust of individuals who have spilled their guts under the expectation of confidentiality. Meron po kasing minsan na mga tayong naririnig na mga sermon, alam po ninyo, common ito sa ating mga umakyat sa pulpito, na sila po ay nagnanarrate ng mga kwento, na yung kwento na ito ay kumbaga based on true to life na mga stories ng ibang mga tao, maaring hindi ito nangyari sa loob ng iglesia at walang nakaka-relate sa loob ng ating iglesia, at maari ito ay nangyari sa ibang iglesia at naisasalin sa atin. Pero minsan yung mga ganitong kwento na nalalaman nila ay hindi rin po maganda, hindi rin po dapat ginagamit sa ating iglesia. Kahit po tayo ay may mga lesson na maaaring makukuha, kaya dapat po ay alam natin na kapag yung mga ganitong mga kwento ay dapat po natin iwasan. Now, ano po ang mga benefits at saka yung mga potential limits ng confidentiality? Sabi dito, when confidentiality is made a priority, care recipients and clergy are more likely to feel they have a place or someone to turn to during crisis. Noon nga pong pandemic ay ito nga pong pagdi-divulge ng mga information ay naging naging useful, dahil marami pong mga tao noon ang gusto nila na may makausap, gusto nila na mailabas nila yung kanilang mga nararanasan ng mga time ng pandemic. Dahil maraming mga tao nung time na yon ay under severe nahihirapan, pain, Kaya gusto nila na ito ay mailabas nila, Kaya kapag tayo ay napili minsan, na sabihan ng mga personal o confidential information, kailangan po na para manatili yung tiwala ng tao na yon ay anuhin po natin, ingatan po natin, na hindi ito pinapangako natin, na hindi ito malalaman ng iba, at upang sa ganon na itong nag-confide sa atin ay magtitiwala sa atin at lalo pa siyang magdi-divulge ng mga bagay sapagkat alam niya na sa pamagitan ng pagkukwento o ng pag-share niya ng mga information na ito ay natutulungan siya, Kaya ito po ay napakahalaga, na tayo ay matuto, na makinig lamang, at kung meron tayong maibibigay na mga input sa mga ganitong klaseng pag-uusap ay malaking tulong po ito doon sa nagbibigay sa atin ng mga confidential information. Now, sabi po dito, this sense of safety, is crucial to the clergy-care recipient relationship and will likely encourage care recipients and clergy to seek guidance, education, and referrals for additional support. Maaring kapag natutong magtiwala sa atin, at siya ay na-bless doon sa ating mga naibigay na mga advice, maaaring siya pa rin ay patuloy na magko-confide
sa atin. Ano? So in addition, upholding confidentiality respects human dignity and gives care recipients the confidence that shameful disclosures will not become public. So yun naman po ang gusto, ano? Kaya hindi po natin sana maging ugali na kung meron tayong nalalaman na information sa isang tao na lalo na hindi maganda, ano? Ito po ay hindi makakarating sa ibang mga tao, no? So okay. Sabi pa rito, protecting confidentiality also foster trust between society and organized religion. Yan, ano? So, kapag ka po tayo ay nakilala na tayo ay pwedeng pagkatiwalaan, yun pong ating church as a whole, ano, ay magiging maganda rin po ang magiging reputation. Kesa naman doon sa mahirap nung malaman na, oh, yung church na yan, meron akong nalaman dyan na isang bagay na galing pinag-uusapan ng ibang mga tao, hindi po maganda yon, ano? So while confidentiality is a universal ethical duty, there are limits to safeguarding certain information. The potential limits to confidentiality surround the idea of privilege generally claimed by attorneys and clergy, but these are not applied or recognized in the same manner in each jurisdiction. Meron pong tinatawag na privilege communication, ano? Pag sinabi pong privilege communication, ito po ay ito po yung sinasabi na doctrine of some faith, ano? So meron pong confidential na dapat manatili sa mga communication, pero meron din pong mga times na itong mga information na ito ay kailangan din pong sabihin ito, ano? Lalo na pagka dating sa mga court, dahil merong mga time na hindi po pwedeng maging immune, ano, from testifying ang nakakaalam ng mga bagay na confidential. Kinakailangan po na ito rin ay alamin kung talagang ito ay makakasira, ano, o makaka-create ng damage. However, sabi dito, it is essential to note that privilege may not be absolute because mandatory reporting statutes sometimes specify the circumstances under which a communication is privileged or allowed to remain confidential. Yan. So, depende po yon yung ating malalaman kung ito ay kailangan natin ikwento o pwedeng manatili lamang sa atin. Okay. So ano po ang mga best practices para sa confidentiality, ano? Para manatili yung trust ng care recipient at saka ng clergy, ano? At maging effective tayo sa ating mga ministry. Lalo na po ngayon na meron po tayong mga aalagaan na mga kaibigan natin sa 160. Maaring meron tayong maririnig o merong maikukwento sa atin na mga problema ng mga tao na ito, ano, na gusto nila ay maging confidential lang, ano. So ano po ang mga practices na pwede natin gawin? Number 1, sabi dito, make a personal commitment to confidentiality. Yan. So kailangan po maging committed tayo, ano, sa mga bagay na masiselan, lalo na po yung mga emotional, mga problems ng mga tao, na kapag ito po ay nalaman ng iba, ay maaring mag-create ito ng mga problema emotionally doon sa involved na tao. Alam po ninyo, yung po mga minsan, may mga tao na hindi natin alam na ang kanilang problema dinadala ay masyadong mabigat. Ano? At ito ay pagka nalaman ng ibang tao, ay talagang makakasira sa kanya. Ano? Kaya naririnig natin minsan yung mga nag-suicide, ano, nagpapakamatay kasi hiyang-hiya siya dahil may nalaman tungkol sa kanyang ayaw niyang malaman. At ito ay nag-cause sa kanya ng matinding emotional problem. Kaya naisip niya na
para harapin yung mga tao ay nag-commit na lang siya ng suicide. Kaya kailangan po maging maingat dito. Consequently, it is essential that clergy pledge to protect the confidential information of care recipients, unless otherwise mandated by law. Okay? Number 2, sabi dito, follow our organization's protocol. Di ko po alam kung ano ang protocol ng ating organization, pero sa atin pong church ay kailangan po natin ensure na ang mga members natin ay malaman nila na we are working on the highest ethical standard para maprotektahan sila at siguro tayo din po maprotektahan din tayo dahil maaari magkaroon din tayo ng liability pag meron tayo mga information na nalaman na hindi natin sinabi so ito pong mga protocol na ito ay maaari maging absolute at saka maging professional ang confidentiality. Absolute, ibig sabihin ito ay magiging isang privilege communication. Yun naman pong professional confidentiality, ito naman po ay kung saan yung clergy members ay hindi po ina-allow na i-discuss ito personally o yung case na kanilang hawak sa ibang tao other than doon sa mga professional na mga tao na talagang makakahandle ng ganitong klase o yung merong mabibigay na input sa mga item na pinag-uusapan. Good model the good shepherd. So wala po tayong ibang pwedeng gayahin, maging model kung hindi ang ating Panginoon. Jesus is the ultimate confidant. Clergy members need to follow His example. Sabi nga ng psalmist, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Psalms 118 verse 8. Kaya si Jesus po ang ating example, para tayo ay ma-develop natin, yung maging credible tayo, sa ating mga care recipients. Sapagkat ang ating Panginoon, yung kanyang buhay, yung kanyang ministry, minodel po niya kung paano mag-shepherd sa kanyang mga nasasakupan sa kanyang mga tao noon lalo na sa larangan ng confidentiality. And number 4, avoid using counseling cases in sermon. So hindi po dapat ginagawa ang mga counseling cases pagka po tayo ay umakyat sa pulpit. Seek permission. So kung meron man po tayong gustong sabihin o gusto natin ikwento ito sa ating asawa, kailangan po hihingin muna natin ng permission doon sa taong nagbigay sa atin ng confidential information. And then know the limits or in your jurisdiction or country. Yan. So meron po kasing minsan mga limits ang confidentiality lalo na sa kung saan tayo naroroon, Kaya dapat bilang mga clergy members, kailangan po alam natin ito. And then last, live by the 5 core principles of ethics. Alam po ba natin kung ano yung 5 core principle of ethics? Ito po yon. Sabi po dito, kailangan po unang-una yung principle of non-maleficent. Pagka po sabing non-maleficent, kailangan po kung ito bang sasabihin natin ay makaka-harm doon sa tao. So, kailangan po yon. Beneficence. Dapat po yung ating pong mga sinasabi lamang ay makakabuti. Isipin po natin ito ay makakabuti lamang. Autonomy. Ito po yung the right to self-determination. Justice. Fair treatment. Maging patas po ang ating pagtatrato. Ito po ay isang prinsipyo ng ethics.
at yung fidelity, the quality or state of being faithful. Kahit po tayo ay dapat maging faithful pa rin tayo. So these 5 principles are the bedrock of safeguarding confidentiality, at kapag ito po ay nagagawa natin, mapoprotektahan po natin ang ating sarili from harming others and harming ourselves. So tandaan po natin 'yon. Do no harm, do good, be help the right to self-determination, and maging fair ang ating treatment, and maging the quality or state of being faithful, fidelity. So, confidentiality is invaluable to ministry and must be respected and protected at all times. So, kailangan po natin maging respect natin, lalo na ang mga sinasabi sa atin ng ibang tao, So, para po manatili na tayo ay pagkatiwalaan ng ating mga pinaglilingkuran, So, kapag ang mga practices na ito ay nagagawa natin, ay magiging credible po ang ating paglilingkod sa ating mga nasasakupan, at makapagko-contribute po tayo ng personal, societal benefits sa kanila. So, yun lang po ang ating topic ngayong gabi, at sana po ay meron po tayong natutunan tungkol sa confidentiality, being a clergy of the church. Ngayon po tayo ay dadako na sa season of prayer. Ang ating pong prayer request ay prayer for Brother Gerson Kaluya, who will undergo heart surgery tomorrow. Para po kay Brother Leo na humingi ng prayer para sa patuloy na paggaling. Sila po ay ginagawa nila ang natural medication, sa pamagitan ng, and then pagpe-pray din po natin yung business ni Sister Lexine na malapit ng buksan, at saka po yung sa pagkamatay ng kapatid ni Tita Connie, na si Brother Boyet, ipagpe-pray din po natin. Yun pong prayer din para kay request ni Brother Jazz para sa kanyang father, para for strength, at si Brother Danny Rosales, nahilo, nasa Quezon City General kanina. Okay, so ito po ang ating mga ipagpe-pray ngayong gabi, at tayo po ngayon ay luluhod sa panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, sa gabing ito, patuloy po kaming dumadalangin sa inyo. Panahon ngayon ng panalangin, at ang panahong ito, Panginoon, ay aming inaantay, sapagkat ito ang panahon na kami, at alam namin na kayo ay nakikinig sa aming mga panalangin. Kami yun na nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos, Ama na nasa langit, na 24 hours ay nagaantay sa amin, handang tugunan ang aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon, kahit kailan kayo ay hindi nagsasawa na makinig sa aming mga panalangin, at patuloy kayo, Panginoon, na sumisiyasat ng aming mga puso. Lalo na sa mga panahong ito, Panginoon, na kami ay dumaranas, ang aming mga kapatid, ang bawat isa sa amin ay may sari-sariling mga pinagdadaan ng mga problema. Panginoon, bagamat ang mga problema ay bahagi ng aming buhay, alam po namin, Panginoon, ito ay
patuloy pa rin na mangyayari sa aming buhay. Ngunit kami nagpapasalamat pa rin sa inyo na sa gitna ng mga nararanasan namin sa buhay na ito, kami ay hindi nawawala ng tiwala sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos noon, kayo ang Diyos na nagliligtas, kayo ang Diyos na nagpo-provide, nagbe-bless sa amin, at kayo rin ang Diyos na tumutulong sa amin sa panahon ng aming mga pangangailangan. Kaya sa gabing ito, Diyos, kami ay lumalapit sa inyo. Kami nga naman, Panginoon, ay makasalanan. Kami ay patuloy pa rin na nakakasalansang ng inyong mga kautusan. Marami kami nagagawa, paulit-ulit, Panginoon, na mga pagkakamali. Ngunit kami ay patuloy pa rin nakakabangon at kami patuloy nakakalapit pa rin sa inyo sapagkat alam namin ng inyong anak na inyong ipinadala para tumubos ng aming mga kasalanan ay handa 24 hours of the day, Lord, na linisin kami sa panahon na kami ay lalapit at hihingi ng tawad sa inyo. Tulad na lang ng panahon ng Israel, Panginoon, na sila ay nagkakasala at sila ay bumabalik at sila ay pinapatawad nyo. Panginoon, kami rin ay lumalapit sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito na linisin mo kami. Alisin, Panginoon, ang mga karumihan sa aming mga puso, sa aming mga isip, sapagkat alam namin na kung merong may iwang karumihan at pagkakasala sa amin, Panginoon, alam namin ang aming panalangin ay hindi nyo didinggin. Kaya maari po ba, Panginoon, sa pamagitan ng dugo ng inyong anak, na kami ay patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Alisin, Panginoon, ang masasamang mga dumi sa aming mga isipan, Panginoon. At hayaan, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang maglinis sa amin. Ang pumuspo sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Narito po, Panginoon, ang aming mga kapatid. Panginoon, sila ay naghahayag ng kanilang pagnanais na tugulan mo ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Ang nais nila, Panginoon, ay healing, Panginoon. Ang mga kapatid namin ito ay dumaranas, Panginoon, ng problema sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pamilya, Panginoon. Tulad ni Sister Marlene, Panginoon. Sila ay nag-resort, Panginoon, sa natural way ng medication, Panginoon. Ito ang itinuro nyo sa amin, Panginoon. Mari po ba, Panginoon, na ang mga ginagawa nilang mga remedy na ito ay magbigay ginhawa kay Brother Leo upang sa ganon, Panginoon, anumang mga problema pa sa kanyang pangangatawan na kayo lamang ang nakakasiyasat, Panginoon, ito ay mabigyan, ma-address sa pamagitan ng mga paraan na ito. At kung sila rin, Panginoon, ay magsisik ng mga medical, mga professional, Panginoon, sana'y patuloy na ipagkaloob sa kanila ang tamang paraan para sa lalong madaling panahon ay mabigyan ng tamang lunas ang kanyang karamdaman. Panginoon, sa inyo lamang kami umaasa sapagkat kayo ang manggagamot, kayo ang nakakaalam ng aming mga karamdaman sapagkat kayo ang lumikha sa amin. Kayo rin ang Panginoon na makakapagbigay ng lunas sa amin. Kaya kami ay umaasa na inyong ipagkakaloob ang pagpapagaling sa aming kapatid na ito. Gayon din kay Brother Gerson Kaluya, Panginoon, na maaring sa mga sandaling ito o sa mga nakalipas na oras, Panginoon, ay siya'y nakasalang sa isang matinding operasyon sa kanyang puso. Panginoon, kayo po ang siyang mag-ingat sa kanya. Kayo po ang siyang tumingin sa kanya na siya'y maging maayos ang kanyang kalagayan. At ipagkaloob nila sa inyo, Panginoon. Paubaya nila sa inyo ang pagtitiwala na kayo ang Diyos na mga papagaling sa kanya at magbibigay ng lunas sa kanya. Gayun din, Panginoon, dinadalangin namin aming kapatid, si Brother Danny. Panginoon, na kanina lamang ay nasa ospital. Panginoon, inyo po rin siyang tulungan. Bigyan siya ng sapat na lakas na kanyang pangatawan para kanyang bumuti ang kanyang pakiramdam at lumakas muli at patuloy siya, Panginoon, na magtiwala na kayo
ang nagpapagaling sa kanya at ang mga doktor ay instrumento lamang ninyo. Gayun din, dinadalangin namin ang ama ni Jazz, Panginoon, na patuloy niyo siyang ibigyan ng lakas, Panginoon. Patuloy pa siyang bigyan ng mabuting kalusugan at ang kanya, Panginoong, mga panghihina ay palitan niyo, Panginoon, ng panibagong energy, lakas upang sa ganon, Panginoon, siya'y patuloy na makapaglingkod pa rin sa kanyang tahanan at higit sa lahat, Panginoon, patuloy niyang kilalanin na kayo ang Diyos na aming kinikilala at na aming tagapagpagaling. Gayun din, Panginoon, dinadalangin din namin ang business ni Sister Lexine. Sana'y patuloy mo na kayo ang siyang magbigay sa kanya ng direksyon sa mga plano niya. Patuloy nawa na ipagkaloob sa kanya ang minimithi niya na ito ay maging maayos, maging successful upang sa ganon, Panginoon, siya'y patuloy pa rin na magtiwala sa inyo na kayo ang Diyos na nagpo-provide, kayo ang Panginoon namin na nagbe-bless sa Kanya sa araw-araw. At patuloy din, Panginoon, na makitaan siya ng pagtatapat sa inyong banal na harapan. Panginoon, ganun din ang iba pa naming mga kapatid sa iglesia na sumasalang din sa mga iba't ibang mga problema sa mga oras na ito. Maging ito man ay sa physical, sa financial, o sa spiritual na kalagayan, Panginoon, ang aming mga kapatid sa kanilang mga tahanan sa mga sandaling ito. Kung kami man, Panginoon, ay may panghihina na nararanasan, Lord, sa inyo lamang kami makakalapit, sa inyo lamang kami makakaasa, na makakatanggap kami at makakatamo kami ng kalakasan at panibagong sigla para kami ay magpatuloy pa rin sa buhay na ito na inyo pinagkaloob sa amin. Sapagkat alam namin, Panginoon, na matindi ang mga labanan na aming haharapin pa sa darating na mga panahon. Kaya lang, Panginoon, ang mga bagay na ito, alam namin kung kami ay magpapasakop sa inyo, kung kami lamang ay magtitiwala sa inyo, anumang problema ang aming daranasin, Panginoon, kami nakakatiyak na kami ay magtatagumpay sapagkat kami ay nakaasa lamang sa inyong banal na harapan. Kaya patuloy po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay patuloy niyong pagpalain ang mga pamilya na malalayo sa aming piling, aming mga mahal sa buhay, Panginoon, aming idinadalangin din sila at ganun din, Panginoon. Nadalangin namin higit sa lahat ang aming iglesia na patuloy mo kaming gamitin para mapaglingkuran namin ang aming mga kaibigan sa 160, gayon din ang aming mga araw-araw na nakakasama sa hanap buhay, sa aming gawain, sa aming mga kapitbahay. Laging manatili, Panginoon, na kayo ang siyang makilala, kayo ang patuloy namin maipakilala sa kanila sapagkat alam namin ang panahon ay maikli na lamang. At kami, Panginoon, ay mayroong responsibilidad para sa kanila na ipakilala kayo. Kaya patuloy nawa, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay panatilihin mong nagtatapat sa inyo hanggang sa inyong malapit na pagdating. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga panalangin ito na ngayong gabi ay aming pinagkakaloob sa inyo na kayo lamang ang makakagawa sapagkat kayo ang aming Diyos na aming malalapitan. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming mga dalangin ito ngayong gabi. Umaasa po kami na ito ay didinggin ninyo. Ipagkakaloob sa amin sapagkat hinihiling namin ang mga bagay na ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. To close our worship this evening, we shall be singing All the Way. My Savior leads me, whatever to ask His Son. Can I doubt His tender mercy? True to life has been my guide. Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell.
For I know order before me, Jesus doing all things well. For I know order before me, Jesus doing all things well. All the way my Savior leads me, Jesus winding path I tread, gives me grace for every trial, fills me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul at first may be, rushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Rushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to be His promise in my Father's house above. When I wake to life immortal, in my flight to realms of day, is my song through endless ages. Jesus led me all the way. Is my song through endless ages. Jesus led me all the way. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa isang aral na naman na aming narinig sa gabing ito. Naway manatili na kami pagkatiwalaan ng aming mga kapatid sa iglesia, mga bagay na narinig namin, Panginoon, na hindi dapat namin sabihin sa iba at manatiling confidential, Panginoon, upang sa ganon ang pagtitiwala ay manatili at patuloy kami, Panginoon, na makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain ng bawat isa sa amin sa gabing ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Happy midweek, everyone.